May nitanong sa akin, nanonood po ako sa YouTube mo, Boss Ray. May question po sana ako about sa Ola. Ito po, text sa akin. Sana po mapansin. Pakitago na lang po name ko, boss. Salamat, more power po. Hoy ikaw, napakakapal ng mukha mo para mag-loan at hindi magbayad. Kawawa ka naman, walang-wala ka na, mandadamay ka pa ng ibang tao. Lahat ng nakalink sa Google account mo na application, matetrace namin yan. Guguluhin namin sila hanggang magbayad ka at kakalat ang mukha mo sa lahat ng lending apps bilang scammer. Hindi ka na makakapag-loan sa lahat ng lending apps. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay po. Meron lang po sana akong liliwanagin bago natin sagutin itong katanungan na to. Kasi po, doon po sa aking TikTok account, no, marami ho kasi nagko-comment doon sa video ko last day, okay? Tungkol sa small claims po ito, okay? Marami po nagsasabi na kinukonsidero po yung mga tao na huwag magbayad, no? Kumbaga, iniingganyo ko pa na maging matigas ang ulo. Okay. Ito po, no? Wala ho kayong maririnig, no? Sa bibig ko na huwag magbayad. At wala ho kung kinukonsinti na sino man, no, na huwag magbayad. Maniningil po ako. Okay? Masakit po para sa akin ang hindi makasingil. Trabaho ko yan. Okay? Kaya wala ho kayong maririnig sa bibig ko na na huwag kayong magbayad sa inuutangan. Okay? Paglilinaw po ito kasi po yung topic po is about small claims doon sa mga bugok at abusadong online lending apps. Pakiusap po. Pag sinimulan niyo po yung video, pakitapos nang maintindihan niyo po. Okay? Sabi ko po doon, mga bugok at abusadong online lending apps. Diba? At sa bandang huli pong parte ng video, sabi ko, diba? Pag-ipunan at bayaran at itabi yung pinagbayaran. Okay? Kung hindi nyo ho naiintindihan, hindi ko na po problema yun. Okay? Ito pong mga videos ko, ginagawa ko dahil, no, dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Totoo naman, kailangan bayaran talaga utang. Sinasabi ko yan. Obligasyon yan eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wala ho kayong maririnig sa bibig ko na huwag magbayad. At wala ho kung kinukonsinti rito na huwag magbayad. Okay? Pakisimulan yung video at tapusin. Ganun lang ho kadali yun. Huwag ho nyo sisimulan. 1 minute lang, dun lang kayo. Tapos kung ano-ano i-comment nyo. Diba? So, ano lang ho, nililinaw ko lang ha. Ito pong mga videos ko is tungkol po sa mga bugok at abusadong online lending apps. Yung mga nanghaharas, mga abusado, mataas ang interes. Ngayon, kung nalilinya kayo dun sa mga ganong klase ng pagpapautang, kasama kayo dun sa sa sinasabi ko na yun. Kasi kahit sino, walang may karapatan na mga abuso ng tao. Hindi porkit nakautang sa'yo yan, lalapastanganin mo pagkatao o iharas mo o kakargahan mo ng pagkalaki-laking interes. So, kasama ka dun sa video na yun. Okay? Nililinaw ko lang po. Hindi ho ako galit. Kasi kung galit ho ako, baka puro mura na ho narinig nyo. Okay, sagutin ho natin yung inyong katanungan na pinadala. Okay, nanonood ho kayo sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. No, tapos meron kayong question, okay? Sa text, sa message na to. Okay, sabi ho doon sa message, ang kapal daw po ng mukha nyo para mag-loan at hindi magbayad. Okay. Ito ho kasi yan, explain ko ulit, no? Kasi itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, bugok nga hindi marunong maningil. Okay? Kung wala pa ho kayong experience sa mga online lending apps, mag-ano ho kayo, mag-research ho kayo. Mga abusado yan. Okay? Hindi ini-explain yung utang. Okay? Hindi alam nung kanilang kliyente kung gaano katagal o gaano kahaba yung termino. 7 araw. Ikaw, ika-5, ika-6, ika-7 araw, ihaharas na. So, di ba? So, sino matutuwa doon? Di ba? Kaya kaya sinasabi dito na, daw makapal daw mukha kasi nag-loan, hindi nagbayad.
kung yung loan na yan ipinaintindi ninyo sa inyong mga kliyente, malamang hindi nakapangutang sa inyo. Totoo yan. Kasi kung alam nila kung magkano lang i-approve, magkano lang ang marireceive, kung gaano kahaba ang termino, kung gaano kalaki yung ipinapataw yung interest, walang kukuha sa inyo. Sinasadya nyo na hindi sabihin, sinasadya nyo hindi i-disclose. Okay? Kaya nga may the Truth in Lending Act, importante yun. Tapos sasabihin ito, napakalakas ng loob nitong bugok na itong magsalta na, mangungutang, maglolo, tapos hindi magbabayad. Sinawantalan nyo agad, minalangyan nyo agad, di ba? Paano kayo babayaran? Kausapin nyo maayos. Babayaran kayo yan. Okay? Tapos, ito, kawawa ka naman daw. Wala ka ng mandadamay ka pa ng ibang tao. Hindi ho yung kliyente ang mga abala ng ibang tao. Kayong mga bugok at abusadong online lending apps. Di ba? Kasi nga, hinaras nyo. So, natural, ang tao, pag hinaras mo, hindi kikibuyan. Hindi ka sasagutin yan. Ngayon, sasabihin mo, tinatakbuhan ka na. Hindi. Kung kinausap mo ng maayos yan, sasagutin ka yan. Ganun lang ho kadali yan. Okay? Huwag yung pahirapan na Tapos, pagka hindi nakabayad sa takdang oras, o sabihin na natin, bago pa nga dumating yung due date, tatawagin nyo na kagad yung mga ninakaw nyo dun sa contact list ng tao. Patutunayan kung ninakaw nyo. Kasi dito, inamin nyo mismo kung paano nyo na-access yung telepono ng kliyente nyo. Okay, so sabi nyo nga, lahat ng nakalink sa Google account, okay, take note of this, lahat po ng nanonood at mayroong utang sa abusadong online lending apps. Nagtataka kayo, diba? Paano na-access? Ito, sinabi mismo, ganito katanga tong hayop na to. Tingnan nyo, lahat ng nakalink sa Google account mo na application, matetrace daw ho nila or matatrack namin. Guguluhin, diba? Hanggang sa magbayad ka. Kakalat daw ho yung mukha nyo, diba? Sa lahat ng lending apps bilang scammer. Hindi ka na makakapag-loan. Di okay lang kung hindi na makapag-loan kasi sakit lang sa ulo yung mga abusadong online lending apps, diba? Nakita nyo, sila ho mismo nagsabi. Diba? Na-access nila o nakikita nila yung laman o kung ano man na nakalagay o kung ano yung nakalink dun sa inyong Google account. For example, kasi nagtataka kayo, di ba, sasabihin nyo na wala naman, nakalak naman yung nyo, or di wala naman, di naman naka-open yung Facebook nyo sa phone nyo, pero bakit bakit na trace? Doon sa Google account nyo. Kung nakalink, kung ang ginamit yung register sa Facebook is yung Google account nyo, ayun, nakikita ho nila. Sila mismo nagsabi. So, malalaan ho nila. Di po ba? Hindi man ho nila mabubuksan yan, malalaman na ho nila kung ano yung profile ninyo. Mabubuksan. So, makakapag-comment yung mga bugok na yan. Di po ba? Tapos, meron pa sinabi, di ba? Ikakalat daw yung mukha ninyo sa mga lending apps. Wala naman nung problema ron eh. Di ba? Ikalat nyo na ikalat ka nyo eh. Kasi yan lang naman ang alam ninyo. Tsaka, alam naman natin yan. Hindi nalingid sa kaalaman natin yan. Diba, magkakapatid yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan eh. Sa talagang ikakalat yan, hindi nyo ho ba kayo nagtataka? Kung sino-sino ang mga tumatawag sa inyo, simula nung magkaroon kayo ng loan sa mga bugok na yan. Tapos, meron pa ho papadala sa akin ng mga mensahe na nagkaroon sila ng utang, hindi ho dinownload. Diba? Yung loan app na yun, nagkautang sila. Pero meron silang, Ola. Paano nalaman yun? Di ganun lang din, di ba? Kaya, sila na mismo ang nagpahamak sa sarili nila. Ang pinakamagandang gawin nyo po dito, kung nag-iisa lamang itong bugok at abusadong online lending apps na to, i-report nyo po, sa National Privacy Commission at saka sa SEC. Paglaanan nyo po ng panahon. Ayun, napakalaking pruweba niya, sila na mismo nagsabi. Di ba? Nahahack nila. Hindi ho natitrace, nahahack. Yun na ho galing na ho mismo sa mensahe na pinadala po sa atin kung paano nila nalalaman yung mga apps, diba, na meron kayo. Sa TikTok, o kung ano-ano man yung apps na yan.
Na hindi yan limited dun sa mga loan apps ha. Mga apps po, ibig sabihin yung kung meron kayong yung Facebook, Instagram, o kung ano pa po. Diba? Natitrace sila, it's because of doon sa Google account. Yun ang pinapasok ng mga bugok. Nakita nyo kawalang yan? So, alam na po natin kung paano nila natitrace yan. O, di po ba? Napakawawa lang yan, di ba? O, kaya sabi ko sa inyo, i-complain nyo sa NPC, sa National Privacy Commission, kasi in-invade po yung privacy nyo. Di po ba? Nakita nyo, sila ho ang nagtama sa sarili nila. O, so, ano po ang gagawin natin? Well, i-report po natin ng i-report. Ngayon, doon po sa nagpadala po ng katanungan, bukod sa i-report nyo po siya sa NPC, SEC, pwede po yan sa PAOK, i-report nyo rin, PNP, NBI, tsaka po sa Department of Justice. Pwede nyo po silang i-complain. Ano po, importante yan na mai-complain niyo kasi kagaya yan, no? Na ano yan, hindi tama yan na pati yung Google account nyo, i-access nila. Diba? So, ngayon, alam na natin, at kumbaga, kayo na ngayon ang umisip ng ng paraan para ninyo matatanggal yung na yan, kumbaga para hindi na nila mabasa yung Google account niyo. Ako wala kung alam diyan, hindi ako technical na tao eh. Okay po, so kung makakahanap po kayo ng IT na makakapag-alis ng yung access nila dun sa Google account nyo, well, mas maganda ho. No? Tapos, ang pinakamaganda dyan, pag-ipunan, no? Tsaka nyo siya bayaran at itabi ho yung pinagbayaran ninyo, yung proof of payment. Kasi, ang gawin nila? Mapapakita nyo sa kanila, bayad na ako eh. Di po ba? Sundin nyo na lang po kung ano yung nasa ceiling on interest rate. Diba? Kung ang utang nyo po is 10,000 pababa, sundin nyo po yun. No? Madali lang naman po siyang intindihin. No? At tsaka yan, utos ho ng BSP yan eh. No? Na yun lamang ang po pwedeng ikargang interest, no? At penalty pagka ho ang utang is 10,000 pababa. So, legal yun. So, yun lang ho sundin ninyo. Okay, doon naman ho sa magtatanong na paano po pagka mas mahigit sa 10,000? Dumulog ho tayo sa mga abogado. Sila ho ang makakatulong sa atin yan. Now, kasi ang kaya ko lang sagutin is yung 10,000 pababa. Yung mahigit ho sa 10,000, sa abogado po tayo magtanong. Sila po nakakaalam yan. Pinag-aralan po nila yan, no? Kaya po, kumbaga, in every transaction na gagawin natin, kailangan maging mapagmantyag tayo, maging ma-scrutinize natin maigi na ito ba hihiraman ko is worth it, hindi ba ako mahaharas, hindi ba ako mai-stress lang, di po ba? Kasi kaya nga kayo nanghihiram eh, di po ba? Meron kayong matinding pangangailangan, no? Ngayon, kailangan na-explain na maigi sa inyo yung inyong nahiram. Importante yun, para naintindihan nyo, kasi kailangan nyo i-budget yung nyo eh, yung babayar, kasi may obligasyon nga ho kayo eh, di po ba? So, sana po naintindihan, no? Na ito pong aking video na ginagawa is tungkol po sa mga abusado at bugok na online lending apps at dun sa mga nagpapautang, no? Nang hindi tama. Okay, sana po maintindihan. Pag sinimulan niyo yung video, pakitapos na lang po. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.